Yung sa Camp Umar kasi noon, mahirap pasukin talaga yung Camp Umar. Kasi yung Camp Umar na yun, malawak yun. Mataas. Tapos, bawat kwan nila, kasi parang training ground yun eh. Pero napasok talaga ng ranger yun. Kasi, iba man kasi ang ranger mag-move, madilim, kahit company ang movement, pero nandiyan disiplina. Kahit yung pinasok namin yung Camp Umar sa Hell 510, yung pinaka-strong kwan talaga hold ng kwan, MI. Kasi yung araw na yun, yung pinasa 7 days na unang days namin yun, ang gumana nun, sniper eh. Sniper ang unang pinagana bago kami pinasok. Ini-snipe mo na yun. Ini-snipe ng mga sniper. Hindi pala, kwan. Yung mga ubitin. Inubitin mo na, tapos yung medyo na kwan na, ini-snipe ng mga sniper natin. Pinagkakalat natin yung sniper. Tapos, kinabukasan, pinagana naman yung sniper, tapos doon na, nagumpisa na yung tropa na, kwan na, gumagapang na. Dinadahan ng kwan. Tapos, unang akyat ng high ground, negative. Kasi maraming high ground yan eh. Unang high ground, occupy ng isang kumpanya. Tapos, pahinga. Susunod naman yung isang kumpanya. Sa likod? Sa likod. Tapos, pag maka-standby na yung isang kumpanya, susunod naman yung isang kumpanya, at di, 3 kumpanya. Tapos, bababa naman yung isang kumpanya. Baba yung isang kumpanya. Tapos, naka-overlock yung 2 kumpanya. Naka-overlock sa kabilang high ground. Yun ang ginawa namin noon sa Camp Umar. Yung under ng Second Battalion, under ni CGPE ngayon, ni General Cuballes. Tapos, pag akyat ng isang kumpanya, naka-occupy naman ng naka-occupy naman yung isang kumpanya sa high ground. Bababa na naman yung isang kumpanya. Parang mobile bounce ang ginawa. Pero may security sa high ground. Hanggang yun pag napasok na namin yung yung unang talaga nila, stronghold na yung may mga paksol. Pero gabi na. Kaya binaklas na nila yung 50. Binaklas nila yung 50. Nilipat nila doon sa kabila. Yung pinasok namin doon, yung isang seksyon na lang kasi nagtiwala ang tropa. Pinasok ng isang seksyon. Doon kami na pin down talaga yung isang seksyon. Yung seksyon ko. Kasi hindi na kami makareact kasi mabuti na lang na yung kasi letter L yung na yun, high ground. Mabuti na lang na inoccupy ng 2 company. Kasi kung hindi inoccupy ng company, delikado kami lahat noon. Kasi bababa ang 3 kumpanya. Tapos hindi namin alam na letter L pala yung letter L yung range. Bigla kaming ikutan dito. Doon kami sa baba kung Mabuti na lang yung SOP na by bounds. Nandoon yung nagpaiwan yung 2 company, yung 8 company at saka 7, Sikan. Siguro yung 6 crew ang nakakuha dito sa likod? Sa kabila yun yung 6. 6. Tapos yun tuloy-tuloy na. Yung napin down kami, pahinga. Kasi tuloy-tuloy yung bakbakan ng Sikan company, 8 company. May nabutan, may nabulag na sa 8 company. Kami doon lang kami sa baba, napin down. Yung kinagabihan, umakyat kami ulit. Nag-join kami sa tropa. Ang pumalit sa amin yung buong tropa ng Sikan company. Sila talaga ang umakyat doon hanggang nakuha nila yung tropa kalaban doon, yung naka-recover sila. Tapos yung kinabukasan naman, nag-proceed naman kami doon sa area ng 6 company. Yung dito banda sa taas na. Yung pinakakuha na talaga nila yun na hindi naman letter L yun ibang yun. Ibang klaseng reds yun. Kasi mataas na reds, tapos malalim. Ang ginawa naman ng batalyon noon, yung first company, 8 company, Sikan, panay banat sa high ground. Yung 6 company doon sa likod, gumagapang. Dito sa likod. Di alam ng kalaban. Di alam ng kalaban. Kasi akala nila, kasi
yung tatlong kumpanya nagpa-display na takbo-takbo lang sa high ground, sabay putok, takbo sa high ground, putok doon lang sa range ng high ground, takbo-takbo, sabay putok-putok. Hindi na alam ng... Hindi na sa likod? Di sa likod pala, nandoon na yung 6 company, gumagapang. Pero kita-kita ng tropa. Na, kuhan, kasi... Na-overlock. Na-overlock ng tropa yun. Kasi yung pag nandoon na sa malapit sa tuktok, biglang nag-sipfire ang buong kumpanya, lahat na kumpanya na nagsuporta. Yung, kung sa pelikula pa nga, kuhan yun yung Thin Red Line na sipfire tapos nandoon na sila na nagkuhan. Yun ang magandang mga plano ng technique sa operasyon. Pero Kaya kung batalyon, di yun makakuha yung batalyon na IB? hindi talaga, hindi nakuha yun, Master. Talaga nakuha na. Ranger lang talaga. Kaya Ranger talaga ang kumuha nun. Talagang pinag-iisipan talaga kung anong maganda. Maganda yung sabi mo na, yung dalawang kumpanya na over na pagkakuha na naman, palagi may guwarda. Kasi yung sa Cotabato, kung diyan sa Camp Umar, ganun talaga yung technique doon. Kasi pinasok ng mga, hindi naman natin nilolockdown natin yung IB. Pero pinasok nila, hindi talaga nila naipasok. Kasi iba sila grupo sila napasok. Sige lang sila. Sige lang naabante, wala silang lookout na kuhan. Kaya pag binabanatan sila, nandoon lang sila sa baba lahat, nagda-drop na lang. Kasi wala man silang suporta doon sa high ground na bumabakbak sa kalaban. Nakuha yung high ground kasi dahil sa yung technique ni General Cobales na ganun. Masasabi mo sa mga lesson learned na ninyo doon sa lahat ng mga operation ninyo sa consultant ka, yung nakikita mo ba mga baba? Sa lesson learned naman na naranasan ko, lalo na yung operasyon namin sa Umar, yung nakuha namin yung Hell 510. Kailangan talaga na yung maingay. Kasi yung time na yun, nakuha namin yung yung Hell 510. Grabe, nakuha namin yung tuktok. Yung unang tuktok na pinisisyonan ng kalaban. Grabe namin kaingay kasi tuwang-tuwa kami kasi may mga paksol doon. May daming paksol talaga na iniwan ng kalaban. Hindi pala namin alam na sa kabilang raids, umatras lang sila. Kasi yung ridge na yun parang letter C. Kaya pagdating namin doon sa yung first na depensa nila, grabe kaingay namin. Parang nagsigawan na. Kaya pala napakinggan lang kami ng kalaban sa kabila. Kaya yung pag-hit namin sa kabilang high ground, doon na parang inabangan na lang kami. Pero wala, sa awa ng Pinoon, wala pa rin nakakuha sa amin. Pero yung isang lesson learned doon. Dapat kung ma-occupy na mo yung isang high ground, hindi talaga maingay. Hindi maingay kasi kung hindi kayo maingay sana doon, baka ma-con pa namin yun. at saka yung kalaban, hindi na alam. Kasi hindi nila alam na nandoon na kami sa sa raids. Nakuha namin yung raids. Ang problema lang na nag-flashlight pa yung iba kasi kumpiyansa kayo, clear na. Kasi akala namin yun ang pinaka-pick ng Hell 510. Hindi pala namin alam na nag-letter C pala yun. Letter C na raids. Yung dito pala yung yung mataas konti, yun pala ang yung talaga. Kasi maraming panon isang linggo na yun na inaakyat ng batalyon IB na hindi talaga nila makuha. Kaya yung time na yun, inakyat na ng second batalyon, kaya naakyat yun. Mataas kasi yun na kawayan. Taas Di ba yun. yun doon sa may kawayanan? Yung sa may kawayanan. Kawayanan yun. Kasi di ba kukuha isa natin yung 12 component sa kaya nung 19 ko siguro yun. Yung 96 yun, no? 96. 98, Master. Yung Yung una. Di ba, plano natin doon tayo sa baba ng Juan, Siripagwak. Pinuputukan doon sa may kawayanan. Master. Sabi na Juan, hindi natin yan. Kasi marami sa atin malalagas, di ba? Pinagplanuhan natin. Di ba? Ipina-abort yun. Pina-abort, Master. At saka isang lesson learned, Master, lalo na sa Basilan, yung Basilan Holo. Ang ikuan ko sana na sa lesson learned na naranasan ko, katulad yung nangyari sa amin sa first company sa Mangas. Yung pinasok nila ng isang seksyon na alam naman na ang kalaban doon 100 plus. Pinasok ng isang seksyon na
hindi pa nakapisto yung tropa. At saka, ang mga reinforce malayo. Oh. Pinasok ng isang section, pagpasok ng isang section doon, pin down kaagad yung isang team. Anong nagawa ng isang team na tapos yung reinforce wala, malayo. Kaya mas maganda basta company, padikitin, tapos reinforce. Kung lang doon, Pwede na pasukin. Hindi ka sasabihin lang na kaya. Kasi pagdating na kahit sa yung 50 meters na mga 100 meters na mga kuan na mga reinforce, mahirap na yan eh. Hindi na makakuan talaga yan, lalo na magkabagbagan. Lalo na yung kami, nakatong-atong kami, malayo-layo yun. Kasi karamihan sa ranger talaga na madihado tayo. Yung kunti lang tayo. Lalo na sa, okay lang kung kuan, Imperia, pero pagdating ng Abu Sayyaf, Muslim area, dapat maramihan talaga. At saka dapat batalyon movement. Kasi yung naranasan ko na mga batalyon na dumaan noon, hindi ko man sinasaba sa iba ngayon. Pero sa noon talaga tayo mag-operate by batalyon, by company, batalyon. Buong company. Body pa. Dapat ibalik yun. Ibalik siya na kuan para hindi madihado. Kasi 2 beses nangyari sa amin sa first company, yung sa kuan Mangas. Tapos nangyari naman ulit sa 11 company kasi napunta naman ako ng 11. Pinasok ng tropa na higit 20 plus lang sila. Kasi underestimate nga nila, kaya daw. Ngayon, pinasok ng isang section. Lugi ang sa first 30 minutes lamang yung tropa. Pero kung magkatagalan, lugi talaga ang tropa kasi magkakaroon ng kuan yan eh. Yung pinta kasi yung tinatawag natin. Kaya mas maganda talaga. Naka-prepare na rin yung mga kung wag sila magsabi na nandyan lang yung reinforce, dapat talaga sama-sama yung by company, may kabading company, tulong-tulong talaga. Halimbawa, nauna yung isang kumpanya, yung dalawa dito. Nakadugto. Pag may nag-ikot, salubungin dito. Pag salubungin, kasi sector of fire. Palagi kong makuan, sabi nila, sige, ganyan, lesson learned. Pero ibalik yung mga dating operasyon ng Ranger basta pagdating ng kuan, Muslim area. Diyan lang, sa Muslim area lang. Pero pag MP, pwede na yung one section. Section movement. Pero kung sa MP area, Muslim area, lalo na Basilan Hulo, wag mo underestimatein. Yung sa di ba platoon sergeant ka? Team leader ako, nag-umpisa ako sa team leader. Anong mga mo sa tao mo? Pagdala. Yung ako ang umpisa ako sa team leader. Yung mga tao ko, kinakausap ko sila. Pag operasyon, kinakausap ko sila kasi sa team namin sa first company noon, kami 12. May nag-schooling. Ikaw na ang team leader, ang bahala noon. Ikaw magpa-schooling. Hindi naman ako kung sino ang gusto mag-schooling, sino ang gusto ang mag-passes. Basta palagi kaming may isang team na pang-operate. Tapos may tao rin kami na isang tropa ko na pang-reserve. Kung halimbawa, galing sa pag-operate namin, tapos may magkasakit, may nilagnat, ibaba ko yun ang ipapalit ko. Binigyan ako ng laya kami ng mga team leader, binigyan kami ng laya ng CO namin na bahala na diskarte sa uwian ng pang-high moral ng tropa, sa schooling nila. Kaya ang ginawa ko, program ko kung sino ang gustong mag-schooling, kung sino ang pati yung arinar, pinogram ko. Pinapili ko sila kung anong gusto nila na months na mag-schooling. Para walang na tampuhan. Ako ang pinakalas. Hindi ako, dahil ako team leader, sabihin ko, ako ang first release. Doon ako, sila ang pinapriority ko bago ako. Sabi ko, schooling, sila. Pagdating naman sa operasyon, basta sigurista ako na team leader. Pagdating sa harboring, kung pwede, basta medyo positive ang area, pinipilit ko yung tropa ko na maghukay talaga. Paksol, hindi naman kaduwagan yung magpaksol Safety, basta, kasi, tama yung SOP yan. priority ko talaga yung kasi,
mas maganda yung kung magkaputukan man, na Kailan ship ka ka. pa okay Oo. kung nandiyan. Sabi ko nga, tinuro ko nga sa kuan, sa tropa. Basta wag, hindi naman kahit sabihin tayo nervyoso. Basta buhay lang. Bawat lakad, isipin mo na may kalaban. Bawat lakad, isipin mo na pag isang puto ka lang na siguraduhin mo na may madrapan ka, na may mataguan ka. Sa leadership, okay naman yung kwan. Hindi ko masabi kasi na okay ako. Platoon sergeant mo, okay man yung mo. Sa platoon sergeant ko, wala namang may sabi. Okay din siguro sa kanila kasi yung pagka-team leader ko, ganun din yung in-apply ko na sila pa-priority ko, tapos ako ang panghuli. Pero meron ka ng mga naranasan mo na yung mga tao mo na may mga problema, pero nakuha mo yun. Marami kayong biglaan yung mga emergency cases. Ako na mismo talaga pag yung sa leadership, hindi naman sabihin mo na, bahala kayo dyan. Ako, pag may problema, pag lumapit sa akin, nilalapit ko muna kay First na First, tulungan natin to. Rekomendasyon ko na First, kumpleto man kami. Pwede ba yung tao ko ipa-pan ko? Gagawin ko ng paraan. Kung sabihin ni First, kaya minsan ilalapit ko. Hindi naman ako nagda-direct talaga kaagad sa official kasi may first sergeant tayo kasi sakit din sa first sergeant naman. Kinukumpronta ko muna kay First, tapos sama kaming tatlo, yung tao, yung tropa ko na may problema, sinasama ko kay First, sama kami kay doon kay CO kasi kung paliwanag namin. So, natapos ko yung platoon sergeant ko sa port company na okay naman, wala man akong nabangga. Kasi kahit ano, sabi ko nga sa kahit anong dami ng schooling mo, kung ugali mo talaga yan. Pero yung sa naman, wala kang mga na